Utang ka ng utang, BBM, tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na kahayupan nyo, mga congressman. Alright, isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Binuweltahan ni Vice President Inday Sara Duterte si Ombudsman Boying Rimulya. Ayon sa Vice Presidente, huwag maging selective. Imbestigahan ang mabilisang pag-dismiss ng drug case ng anak mo. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na muling magpaimbestiga sa issue ng confidential funds ng Ombudsman. Ngunit iginiit niyang dapat itong isagawa ng patas at walang pinipili. Ayon sa pangalawang Pangulo, dapat ding silipin ng Ombudsman ang mabilis na pag-dismiss ng drug case ng anak ni Ombudsman Rimulya, pati na rin ang iba pang kaso o posibleng kaso ng mga kaalyado ng administrasyon. Samantala, muling nagpakawala ng matinding pahayag si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon laban sa mga opisyal ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ay kasunod ng patuloy na isyu ng umano'y katiwalaan sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Guanzon, tila bistado na ang mga opisyal ng ICI na binuo ni PBBM, kung saan ay si PBBM din ang pumili ng mga opisyal na magsasagawa ng investigasyon. Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi yung utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang. Kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King, also known as Kim Bonjing. Kaya wag mo na kaming lokohin, BBM. I-abolish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na paniwalaan ng tao. Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Hindi rin pinalagpas ni Guanzon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay naman sa katiwalian ng pamahalaan. Ayon kay Guanzon, utang ng utang itong si PBBM, tapos kinukurakot lang naman nila kasama ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Aniya, naghuhugas kamay lang ang Pangulo, pero sa totoo lang ay siya mismo ang pumirma ng budget at imposibleng wala siyang alam sa budget insertion para sa mga ghost project ng pamahalaan. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM, tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na kahayupan nyo, mga congressman. Samantala, bumaligtad na ang mag-asawang Diskaya matapos tumanggi ang mga itong sumalang sa investigasyon na pinamumunuan ng ICI. Katwiran ng mga Diskaya, naiipit lang sila o maiipit lang sila at lalabas lang na sila ang magiging mastermind sa halip na si Romualdez at Saldico. Sa kabila nito, inahayag ng ICI na itutuloy pa rin naman daw nila ang pagdinig at marami pa umano silang hawak na testigo na nakahandang isumite sa Ombudsman para sampahan ng kaukulang reklamo. We are still continuing with our investigation, tuloy-tuloy pa rin. Kung ano man ang mga nasabi nila, kung ano man ang mga nasabi ng mga ibang testigo will be sufficient enough, no, for us to continue our investigation, build our cases, and file the necessary recommendation sa Ombudsman. Meron naman tayong magiging sources of information or evidence for us to build our case. Right now, I think we have, as far as they're concerned, anyway, they were able to appear before the commission and that would stand. And we will take those into consideration still.
Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa patuloy na dumarami ang nananawagan na i-abolish na ang ICI dahil walang makukuhang patas na investigasyon dito, isa ka rin ba sa pumapabor para ipahinto na ito? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilabas ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN kung ito ay hihingin ng mga kinaungkulan. Kasunod dito ng pag-lift ng Ombudsman sa restriction sa paglabas ng SALN sa publiko. Suportado ng Pangulo ang aksyon na ito ng Ombudsman. And I was quite surprised to find out when I first came into office that that was no longer the case. That it was almost impossible, in fact, to get a copy of a People's SALN. And so we are just going back to the old procedure, and we will follow that. Whatever happens. Again, my SALN is I have again. It will be available to whoever would like to. Kung hingiin sa akin ng ICI, di siyempre bibigay ko. Kung hingiin sa akin ng ombudsman bibigay namin. Ila-live stream ang Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 budget ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay ito sa kasunduan nila ng liderato ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Layo nito na mas maging transparent ang panukalang pondo sa taong 2026. Matatandaang ang 2025 budget ay nabalot ng mga kontrobersiya dahil sa umano'y mga korupsyon. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. There is no more small committee. Yung dating ginagawa that they have a BICAM, then they suspend, and there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes. Hindi maapektuhan ng pag-atras ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Tiniyak ni ICI Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka na may sapat pa rin silang ebidensya mula sa ibang testigo para buuin ang mga kaso na kanilang ihahain at irerekomenda rin sa Office of the Ombudsman. Kahapon sinabi ng ICI na nagbago na ang isip ng mag-asawang Diskaya matapos umano nilang mapagtanto na ang pakikipagtulungan sa ICI ay hindi papabor sa kanila. Matapos umalang sa ikatlong pagdinig ng independent body, ang mag-asawa ay nag-invoke na ang mga ito ng kanilang right to self-incrimination. We are still continuing with our investigation, tuloy-tuloy pa rin. Kung ano man ang mga nasabi nila, kung ano man ang mga nasabi ng mga ibang testigo will be sufficient enough for us to continue our investigation, build our cases, and file the necessary recommendations sa Ombudsman. Meron naman tayong magiging sources of information or evidence for us to build our case. Right now, I think we have, as far as they're concerned, anyway, they were able to appear before the commission and that would stand. And we will take those into consideration still. Tinawag na ang guilty ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandana ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa gitna ng anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Pag-aminan niya sa kasalanan ang hindi pakikipagtulungan. Dagdag pa ng kongresista, mas pinabibilis lang ng mga Diskaya ang hatol sa kanila ng taong bayan. Ito'y matapos may ulat na hindi makikipagtulungan ang mag-asawang Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga anomalyang flood control projects. Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Wala daw silang makita.
Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi yung utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang, kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King, also known as Kim Bonjing. You think we're stupid? What kind of investigation are you doing there? When the people have lost trust in your independence? You're useless. That's why all this other, independent legal experts have refused, such as former Ombudsman Justice Carpio Morales, because they know that this ICI is just cosmetic. Come on, BBM. Why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber after 3 years to make public these ghost projects? Why? Because of the U.S. State Department report. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng padding ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na kahayupan nyo. Mga congressman at congresswoman na mga ganid kayo. Ginamit nyo ang General Appropriations Act ng 2025 dahil election, magi-election. Kasi ambisyon ni Martin Luther King, i-control ang mga congressman, ang mga district, ang mga party list para sa 2028 election na siya ang tatakbo na presidente. Kaya wag mo na kaming lokohin, BBM. I-abolish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na paniwalaan ng tao. Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Manong, good morning po. Aaron from SMNI. Manong, kahapon po, you have mentioned in an interview with Ms. Karen Jimeno, yung revolutionary government. Can you explain to us, for the benefit of the viewers, kung ano po yung revolutionary government at bakit kailangan ito ng Pilipinas ngayon? Revolutionary government, para yung ginawa noong panahon ni President Cory. That's the only way. Dahil ang batas natin magaganda. Ang implementasyon hindi po maganda. Kung magkaso-kaso ka lang, walang mangyayari. Yan, nagdaan na tayo dyan. May nakulong pa, wala. At kung magbayad ka ng parking fee, naka-parking fee lang yung kaso. Ang daming backlog. Kung may pera ka, bigyan mo ng pera yung mas sa baba lang, hindi niya akyat. Naka-parking fee, matutulog. Namamatay na yung kostigo, namamatay na yung nag-complain, wala mangyayari. Kaya nakukulong yung mga maliit na tao. Walang kwenta po ang batas natin. So the best, my suggestion ko lang, kung gusto ng tao na pagbabago, it should be a revolutionary government. And wala akong makita leader na matino. Huwag niyo tanggalin naman yung mga nakaupo. In fairness to them, marami naman magagaling, marami, yung mga kurap lang. Ang acting president galing sa Supreme Court. Doon sila mamili.
kung sinong acting president, they will advise us. They will set a date for a snap election for president. So, yun po, suggestion ko lang.